Maayong adlaw. Tatake ang medikal nga pagtagad nga atong gihatag sa taga Barangay Maa atol sa ilang pagselebrar sa araw ng barangay. Daghang salamat Congressman Carlo Nograles sa inyong tabang diri sa amuang barangay. Unta magpadayon ka sa imong maayong binuhatan. Daghan kay salamat Congressman Nograles sa imong pag-ani diri karon sa Barangay Maa para diri og medical mission. Usa siya sa nakatabang diri sa among barangay karon. Daghang salamat kang Congressman Carlo Nograles sa iyang libre check-up sa Barangay Maa. Kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles, padayon sa pag-alagad kaninyo sa Tatake. Kalambuan, Dalatana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, Dalatana. Davao, Mindanao, may adlaw. Saudi chatting yung lagad sa Kalambuan, Dalatana nga makiguban. Sulod sa usa ka oras aron sa paghatod sa mga impormasyon o siyempre mga importanteng issue butang lungsod nun nga ikaw. Kitang tanan adunay kalambigitan. Busa uban ni kami. O siyempre akong kauban si Rafi Bermejo. Daghang salamat Salz. Daghang salamat kaninyo mga katawan sa Davao. May adlaw kaninyo gala Rafi Bermejo. Akong timbayaon siyempre atong tanang mga televiewers o atong mga tigpamitaw diri sa Kalambuan Dalatana ag atong bisita sa matag adlaw. Pinalangga sa katawang siyudad sa Davao. First District Congressman Carlo Nograles. Mayong adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi, ug sa tanan natong tigtan-aw sa atong programang Kalambuan Dalatana, mayong adlaw niyong tanan. Diskutanan nato karong adlaw aron sab nga masayod ang atong mga kaigsunan diri sa atong siyudad sa Davao, ingon sa kinatibukang Mindanao, pinag-isab ni Rafi Bermejo. Sama sa gihapon Salz, no, wa pa man mo balik ang sesyon sa Kongreso, mangayo gyapon kitag kasayoron sa atong congressman sa unang distrito sa Tacuenca, Davao. Atong hisgutan kining nahitabong investigasyon karon Salz no sa atong Davao International Airport sa iyang mga kahuyang kakulangon sa mga pasilidad ug sa uban pang mga training sa mga tao diya sa atong airport. Ug dunay smear drive karon no nga nahitabo. Kalambigit kini Salz sa gibalik-balik na natong issue kining water sector reform bill. Crush tingali kang Carlo ning nagpalayo ni ini ba. Sige lang, anyway, itong hisgutan kini no, matubag ni Congressman Carlo Nograles. Ug atong hisgutan kini bag-ong palisiya sa mining no sa atong panggobyerno. Ug siyempre Salz tutukan nato no sama sa gihapon ang mga pangutana sa atong kabaranggayan. Salz. Okay. Ako ipasabot dayon ang mga pangutana raf ngadto kang Congressman Carlo Nograles ug sayod mi nga wa pang babagalik ang sesyon ang Kongreso ug sa kay gikabisihan sa congressman sa unang distrito. Daghan man kay siyempre apil na diha ang atong pag adto sa mga barangay, pagtuyok-tuyok nato sa barangay, sa pag-monitor nato sa atong mga projects, sa pagtan-aw pod kung unsay mga angayang mga projects na pwede pud ihatag nato dinhi sa atong distrito. Of course, apil na pod diha ang atong mga consultation sa atong mga barangayan and ang atong paghihimamat sa atong mga katawhan and doon na po yung mga imbitasyon siyempre na kung din adto ta isip inducting officer or isip guest speaker, guban pa. So, daghan man sad ang gikabisihan nato, apil na siyempre diha ang atong mga konsultasyon kay importante man sad na kung apil po na sa atong trabaho na atong konsultahon ang atong mga katawhan hilabi na sa kung sa pay mga projects na pwede natong ihatag din sa atong distrito. Sagad sa mga balita karon Congressman Carlo Nograles nakatutok sa pagpanaw ni Kubi King Dolphy o Rodolfo Vera Quezon Sr. in real life. Gusto sabihin masayod kung imo bang ginasuportahan ang gingong National Artist Award alang kan Dolphy. Siyempre, suportahan gyud nato na siya tungod kay nasayod ba kita na si Dolphy murag naapil na ni siya sa kulturang Pilipino. Ug sa kadaghan na sa iyang nabuhat sa film industry, ang iyang mga accomplishments diya sa film industry gani I think more than 200 films na ang sumatotal sa iyang accomplishments. Gawas ni ana, syempre usa ka pioneer kini siya sa comedy industry, daghan ang nagasundog kaniya, murag siya ang nag-una aning mga estilo sa paghatag og comedy and of course daghan pud mga roles na iyang
nakuha nga mga roles na kadaghanan sa roles na iyang nakuha sad is mayngon nato na has to do with the day-to-day life sa mga Pilipino. So mga roles sa Filipino everyman na twist na himong katawanan, so bisan diha po nato makita ang resilience po sa atong mga katawhan, naka-inspire po siya sa mga Pilipino na bisang unsang klaseng problema ang naata, unsay mga challenges ma-overcome lang gihapon nato pinagi sa laughter and sa comedy. Murag tagaan taniya og laing pananaw sa kinabuhi na dapat dili ta mabugatan sa atong problema kundi katawan po natong usahay ang atong mga problema. Gawas niya na, syempre, appeal po sa mga criteria sa national awards, maulagi ka na that he has done so much, how many years na siya nagtrabaho diha, is a filmmaker, gawas niya na, usapod ka pioneer na siya, ikatulo, daghan na mga accomplishments, mga awards ang na-receive na niya. So, kung atong tanawon ang criteria for a National Artist Award, I think mapasar niya ang tanan mga kriteria. Sa 5 ka kriteria na gihatag, mapasar na niya tanan. And in fact, in 2009, usa man sab siya sa na-nominate for a National Artist Award. But nagkaroon ng kontrobersiya din sa 2009 gani niabot kini sa punto na nagkaroon ng temporary restraining order na gihatag ang Supreme Court. And I think that is the reason why nganong wala siya matagaan og National Artist Award in 2009 tungod sa nahitabo dito. But I think right now, automatically, ang matod pa sa Malacañang, automatically na-appeal na siya isip isa sa mga nominees for National Artist Award. And maulagi kini, nagkinihanlan kita og dakong suporta, nagkinihanlan si Dolphy og daghang suporta gikan sa lain-lain mga sektor. Pero dinhi sa House of Representatives pa lang daon, ug apil na po ang Senado, daghan naman sa mga senator, sa mga congressmen ang naghatag, nagpahiwatig sa ilang suporta, ug apil na to diha. And hopefully, tungod sa kining groundswell lagi, nagikan sa laing-laing sektor, whether sa film industry, sa private industry, sa business industry, ug bisan pa man sa government. Kung magpanayon kining atong suporta para kay Dolphy, I'm sure no na paminawon kini siya. And although muagi kini sa proseso, dako kaayong butang ka na magkahiusa kita sa atong paghatag og suporta para kaniya. And I really believe that he will be given, no, although posthumously, no, kay wala naman si Dolphy, bisan wala siya, importante lang gihapon na matagaan lang gihapon siya karangalan. And tungod sa kadaghan na sa iyang accomplishments, sa kadaghan sa kinabuhi na touch na po niya, I think it is but fitting na i-award po siya sa National Artist Award. Hisgutan ng Dolphy, Congressman Carlo, doon na kahay pamaagi ang Kongreso nga mahatagan og susama ka prestihiyoso nga award, no, pasidungog si Dolphy gikan sa maong I think right now daghan sa mga kongresista ang mo-file sa resolution giving honor, no, and praise and commending si Dolphy sa iyang mga accomplishments. Gawas niya na naapoy mga na inisyatibo sab na to I think declare July 10 as Dolphy Day. Diba? So usapod ka na sa mga karangalan na pwede natong ihatag. Pero maulagi kina ang pinakatakong karangalan is ang National Artist Award. But apart from that, of course, Congress, no, as we always do, kung naay mga dakong accomplishment ang atong mga kapwang Pilipino, makahatag man og makapasar og resolution ng House of Representatives. And I think even the Senate will do the same. To pass a resolution giving praise, commending any person, no? Og syempre si Dolphy tagaan pud nato og kining ingon anang klase nga House resolution, which will, I'm sure, be signed by every congressman diya sa House of Representatives. Okay. Sa pagbalik ko niya sa inyong sesyon diya sa Kongreso, Congressman Carlo, sa may pwede daw man sa katauhan diya sa atong mga magbabalaw? Ang pinaka-importante will be the budget hearing. And sa nabalitaan nako sa mga mantalaan ug na dungog pud nako sa ug nakita nako sa TV ug nadungog nako sa radyo, nag-announce ang Malacañang na after the State of the Nation address, immediately after the SONA ni Presidente, iya daw i-submit
dayon ang Budget. proposed budget for 2013. So king na nagkapaspas ang pag-submit sa budget sa 2013 diha sa House of Representatives, automatically we will immediately act on it, no? So mamagid na ang proseso basta may budget hearing una gyud sa House of Representatives. So diha gid na nila i-submit sa House of Representatives kay kami ang pinakauna na mag-deliberate ni ana. So after the State of the Nation address, kung ana ang ilang buhaton na the next day, Tuesday, ihatag or isabit na nila ang budget proposal for 2013, I'm sure days after we will already act on it. So, appeal na diha sa budget process, what will happen is, upon the submission of the budget proposal sa House of Representatives to the Speaker, it will be endorsed by the Committee on Rules onto the Committee on Appropriations, then gikan sa Committee on Appropriations, they will now schedule the hearings for this, no? At the committee level. So, syempre, una, basahon usa namo for first reading, then it will be given to the Committee on Appropriations. So, pag-abot sa Committee on Appropriations, diha na i-schedule kung anong mga days natin, kung unsa nga adlaw pag-usapan ang department sa inani, ang department sa inana. And so, we'll go by the departments, we'll go by the bureaus, we'll go by each and every agency, apil na diha ang state universities, apil na diha ang mga regional hospitals, mga public hospitals, etc., etc. And then, maulagi ka na, every congressman will be given a chance na to question the budget or to add inputs to the budget. Sa committee level palang daan. And then, after the committee discussions, it will go back to plenary. So, magkaroon ng plenary discussions. Diha na sad, magkaroon na po ng debate and deliberations para isa-isahon nato kining kada item diha sa budget. So, mao na may tabo. It might take, depende kasi yan, you know, usually the budget process will take about siguro mga 1.5 months to 2 months siguro. Una siya mapasar sa House o masubmit diha sa Senado. But because mabilis ang pag-submit sa budget, we'll have the whole August. Siguro by September, mahatag na siya sa Senado and mapasar na siya before we go into a break. Pagpatak sa October, no? Kay by October, aside from break, it's already the filing sa certificates of candidacy, October 1 to 5. So that's the reason why I think na napaaga ang pagsabit sa budget kay para samtang wala pa ta sa October. Wala pa filing sa candidacy, is concentrate pa ta din sa budget. Kay pag-abot niya ng duol-duol na sa October, maglisod na taan na. Labi na sa pagkuha og mga kongresista. Kaya siyempre, busy naman sa kampanya. Congressman Carlo, doon ay report nga imbestigahan ko no sa Kongreso ang gikatahong way igong kapasidad ang Davao International Airport sama sa pagpakang, kahimtang, sama sa sunog. Nasultihan ka ba nini, Congressman Carlo? Ang nabalitaan nako is si Congressman Teddy Casino ang mo'y question ni ini ug nagpagawas lagi siya ug press statement or nagsulti siya naghatag siya report lagi na ang Davao International Airport nato kulang daw sa firefighting equipment. So mao ni karon pag sulti niya ingon ana motong nikatag na ang mga balita niabot na sa mga mantalaan sa mga radyo ug sa telebisyon nagi-report lagi na ingon ani ang nakita nga or naay basihanan si Congressman Teddy Casino na siya report na magpamatuod or magpakita nga wala day firefighting capacity ang atong Davao International Airport. So, syempre, dako kayong skandalo ang nahitabo. Apan tingali sa pag-investigate sa Civil Aviation Authority ug sa opisina ni Secretary Mar Rojas diya sa DOTC, matod pa nila, ang nahimong basihanan daw ni Congressman Casino sa iyahang isulti na report is ang 2010 findings ng Civil Aviation of the Philippines in the year 2010. 2 years ago? So, 2 years ago, namolagi na ang balita na wala daw firefighting capability or kung naaman huyang daw kaayong firefighting capability sa atong Davao International Airport.
Pero matud pa sa DOTC ni Secretary Mar Rojas ug gikan pud sa CAAP that in the 2012 na report nila or sa siguro pag-survey nila or pag-investigate nila, napakita man daw nila na dili na siya tinuod. Gani, matud pa nila, the Davao International Airport has 5 fire trucks that are well functioning. Na matud pa nila na ay capacity of 15,700 liters, if I'm not mistaken, which matud po nila is equivalent to a category 7 daw na firefighting ability. Ang buti pasabot ni Ana is that they can respond to an emergency of an A320 or Airbus 320 aircraft. Which is the Airbus 320 aircraft, mao kini ang kasagaran ng mga eroplano nato na nagalanding dinhi sa atong Davao International Airport. So, sa lakto to pagkasulti, matod pa sa 2012 report sa CAAP, they have an adequate firefighting capability. Kaya matod palagi nila, they can respond to an A320 emergency. So, basin hinuon kuryente lang tong nahitago nga or nakuha ang report niya 2 years belated ang maong report. Then gawas niya na napo daw sila budget to purchase 11 new fire trucks nationwide. Pero wala lang nila gisulti kung pila ka fire trucks ang ihatag din sa Davao International Airport. So aside from the fire trucks nato na well conditioned, na apaday 2 fire trucks na undergoing maintenance and repair din sa Davao International Airport. So total nato is 7. Plus matod pa nila, the DOTC and CAAP is going to purchase 11 more fire trucks that they will distribute all around the Philippines. So basin ang Davao International Airport, basin makakuha po tag isa ni Ana. So 5 plus 2 plus 1, we will have 8 fire trucks. So yan ang storya diyan. Asa po ang pwedeng dahuman sa katawan students Davao? Labi na sa mga bisita nini sa pagimong investigation sa Kongreso sa gika-report o gikatahong problema sa Davao International Airport. Well, una sa tanan, tanaw na sa nato kung ipadayon ba ni Congressman Teddy Casino ang iyahang investigasyon. Because pagbalik na mo ani unya sa Kongreso, of course magpaabot ta sa i-file na resolution ni Congressman Casino seeking for an inquiry in aid of legislation on the firefighting capabilities of the Davao International Airport, apil ang uban pa mga airports din sa atong nasod. So magpaabot usa ta because obviously we're also interested to know kung unsay mga unsa poy basis ni Congressman Teddy Casino. But if that resolution is filed, it will be referred to the Committee on Transportation, of which membro man pud ta. So tanaw na to, no? By that time kung magkaroon man og kining full scale investigation, obviously ipatawag nato ang DOTC. Ipatawag pud nato ang CAAP. Ug atong ipakita ang report ni Congressman Casino, and then mangutana pud ta nila kung napod ba unsabay reaction ninyo diri or unsabay tinuod na data nato dinhi. Now if we will makinihan lang tag ocular inspection para sa Davao International Airport, we can also do that. No, the Committee on Transportation can always do that. They come to Davao, investigate, tanawon yun nato, iphon yun nato, inventory yun natong equipment. And then yan na ang ganun ang process ng investigation. So alamin muna natin kung ano ang meron si Congressman Casino. Tapos ikumpara po nato kung sa'y tubag po sa DOTC o sa CAAP. And then kung magkinihan lang ta mag-contact o ocular or whatever kind of further investigation, gawin natin. So yan ang proseso dyan. Okay, ang dating manggod Congressman Carlo nga wala kaayo mahatagan og financial nga suporta ang Davao International Airport no gikan sa nasyonal nga panggamhanan. Alang sa kasayuran sa tanan, asa day dapat mukuha og pundo ang Davao International Airport? Ang Davao International Airport manggod is under pa siya sa Civil Aviation Authority of the Philippines or ang CAAP. So dili siya separate na authority, no? Dili susama sa uban diha like ang NAIA,
na ay separate airport authority. Ang Cebu, I think, has its own Doon na po separate sila. authority. I think ang Subic or ang Clark has its own separate authority. Kita diri sa Davao City, under lang gihapon ta sa kaap. So, kung unsa may ginabayaran nato nga sama niya na mga terminal fees, kung unsa may income na ma-generate sa Davao International Airport, kanat siya paingon tanan diha sa national, sa kaap. Then ang kaap na bahala sa kung unsa niya paggasto sa kwarta para matagaan po tag-benepisyo din sa Davao International Airport. So, ang ginaasahan po na pundo gikan sa national, ang Davao International Airport, nag-aasa na lang kung unsay pundo ang ihatag Gikan sa national gikan sa office. national. That's why there are mga suggestions na himo na laging independent authority ang Davao International Airport. That was proposed before, but murag wala kay siya nag-catch fire, wala kay siya natagaan og attention. So hantod karon na under lang gihapon ta sa kaap. And so magpaabot lang ta kung unsa pud ang Kung kano sa takaluyan. kung unsa pud ang ihatag nilang mga kaayuhan, mga developments, etc. So in other words, very dependent kayo ta kung pila pud ang ihatag na budget gikan sa national office. It's not as if we're our own independent na doon at kita'y sariling pondo na ginagamitan, etc. etc. Mao nang reklamo lagi kay magbayad lagi tag terminal fee, magbayad income generating ang atong Davao International Airport, pero kining tanang income ihatag usa dito sa national, and then bahala ng national kung kanus sa og pila pud ang ilang ibukbo dinhi sa toa. Okay, Congressman Carlo, doon na ba'y kasiguruhan nga masulbad dayon kini no dili puhon sa nasyonal nga panggamahanan ang problema nga nakadaot sa imahe sa atong Davao Airport? Tubag naman ang DOTC. So right now, I guess the ball is in the hands ni Congressman Casino kung iya ba tong i-refute or kung naa ba siya laing basihanan pod sa maong report. But according to the Civil Aviation Authority, hindi naman daw totoo yan. They have enough firefighting capabilities. So, siguro, pag abot sa budget hearing, maybe we can immediately ask, no? Makuha tayo, ma-check tayo nato o makuha nato mismo gikan sa atong mga otoridad kung unsa ba gyud tinuod dinhi, kung mao tinuod ba tong gisulti ni Congressman Casino or mas tinuod tong inyong report diha. Kaya pag-abot manggod sa budget hearing, ang tanang mga opisyales, CAAP, DOTC, appeal na ang tanan. At tanang mga manager sa airport, so appeal din ang manager nato sa Davao City, mag-appear man dito. So kung na kay mga questions, na kay mga pangutana, pwede nimong i-bring out dito. Now, pag-abot sa budget hearing, wala po takabalo kung base dito po i-bring out ni Congressman Casino ang iyang mga concerns, di ba? So, he might confront them with kining nga mga findings, kining nga report, and then it's up to DOTC and CAAP now to respond to the report. Ang maay na lang diha, pag abot sa budget hearing, kung mao ka na ang mugawas na istorya, etc., umayon sila na kulang man gyud ang funding or unsa ba diha, at least maremedyohan nato. Kay budget hearing lagi ka na, kay para kung magkinihan lang tagdugangan ang pondo sa Davao International Airport, then at least during the budget hearings, we can already do that. Kay para pag-abot sa 2013, pag-release sa budget, madugangan po ang atong budget dili sa Davao International Airport nato. So, tingali, basin mao ka na po ang point ni Congressman Casino nga nung iyatong gipagawas karon. Sayod ba may Congressman Carlo Nograles nga imo gyud ginatutukan ang atong malandiganan og syempre atong tagaan sa pagtagad. Follow up lang unsa din nahitabo atong kaning issue ganing atong gisgutan diri sa atong programang Kalabuan Diratanan nga katungwa gani paggamit sa passenger tube sa ubang mga airline companies. Saan ba to? Murag wala pa finality, wala pa finally nagkaroon og resolution, wala pa namon na resolve kini. Right now, syempre naa pa tong bill ni Congressman Teodoro sa Marikina, ang congressman sa Marikina, naa siya'y bill na maghatag lagi og kining Airline Passengers Safety Act or airline, yung mga karapatan sa mga airline passengers, no. So
murag diri nahulog ang mga discussions. Apil na diha ang AeroTube, ang dili paggamit sa AeroTube, etc. etc. So, up to now, it's still under sa deliberation sa committee ba. Ganit diha sa Committee on Transportation, wala po damo na resolve kining mga issue. So, nagpadayon lang gihapon, nagpaabot na lang ta kung kanus apod ang next na hearing. But suffice to say, dili ta satisfied no sa mga tubag gikan sa airline companies kung anong wala sila magamit sa AeroTube. And then hopefully pag abot sa mo-finalize na ang bill ni Congressman Teodoro, ma-appeal po din ha sa mga katungod sa mga airline passengers ang magamit og AeroTube. Kay para man kana sa atong safety and convenience sa atong mga pasahero. And of course, ang ginaingon lang po sa atong mga airline companies is I think ang reason lamang na dili sila gusto magamit sa AeroTube is para makatipid po sila. Katipid. Di ba? So, ang pagtipid nila compare dito sa safety and convenience sa passenger, asa ba ta mag-weigh dinhi. So, dapat mas bugat ang consideration para sa safety o convenience sa atong mga pasahero. Mao nang para wala nay debate, maghimo tag balaod. Ug mao kini ang usas mga unod pod sa balaod ni Congressman Teodoro. Tagaan pod natog katungod ang mga airline passengers na kung naay available na AeroTube, ipagamit gyud na siya. Kay sa pagkakaroon, ang patakaran manggod karon is it's the choice sa airline kung magamit siya or dili. So ang nahitabo karon, choice sa airline, bahala ng pasahero. Kung kabalo ang pasahero na kining airline dili siya tinggamit og AeroTube, ayaw magpalit og ticket dito. Murag ana nahulog og ingon ana, murag choice sa pasahero. Kini nga airline medyo mas taas gamay ang presyo pero sigurado ka magamit og AeroTube. Whereas versus kini nga airline na mas barato gamay pero di gyud siya tigamit og AeroTube. So choice daw na sa pasahero. Now, ang point na to is, nga nung himuon pa man nag-choice, dapat no choice na. Dapat mahimo na siyang standard. Kung mo kining atong ginahisgutan karon, ang standard na dapat, ang pinaka-basic, kung naa kay AeroTube, ipagamit yun na sa airline company. Wa na siya dapat lain choice unless guba ang AeroTube. Kaya nga no, safety and convenience sa passenger, duha, mukita man sa ng gobyerno. Tama. Mo nang buhatan nga na nag-AeroTube gamit ang kwarta sa katawhan, gamit ang government money para mukita po ng gobyerno, para mabawi po niya ang cost niya. Dapat ang tanang airline gamiton ang tube. Nganong na pa may choice. Dapat wala na choice. Because ang main consideration nato is safety Convenience. sa mga pasahero. Okay. Sal, sa side ko nga doon ako pa'y daghang pangutana diha labi na dito sa atong water sector reform bill, no? Panihold sa na, Sals, no? Kaya ato sang hatagag pagtaga ng atong gamayng pahinumdom. Ay mo gawa, balik dayon ta. Kalambuan, Dalatana. Maayong adlaw. Tataki ang medikal nga pagtagad nga atong gihatag sa taga Barangay Maa atol sa ilang pagselebrar sa araw ng barangay. Daghang salamat Congressman Carlo Nograles sa inyong tabang diri sa among barangay. Unta magpadayon ka sa imong maayong binuhatan. Daghan kay salamat Congressman Nograles sa imong pag-ani diri karon sa Barangay Maa para diri og medical mission. Usa siya sa nakatabang diri sa among barangay karon. Daghang salamat kang Congressman Carlo Nograles sa iyang liberty capri sa Barangay Maa. Kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles, padayon sa pag-alagad kaninyo sa Tatake. Kalambuan, Dalatana. Balik na sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Atong isgutan ang smear drive, Sals, no, sa water sector reform bill. Ug side ko doon na kay pangutana ka Congressman Kalambigit na yan. Congressman Carlo Nograles, nakadungog ning dunay mga pagpandaot, kabahay lagi dining imong gipasar nga balaod nun kini ba ang water sector reform bill o House
Okay, di ba ang proposed House Bill number 5497 kudiin ko author kanini. Usay imong reaksyon may karabutan nini? Wala man tayo nadungog nga inana na smear drive. Amot nga kung tinuod pagid na. So, takabalo kung sabay tuyo ni na sabay. So wala pa ko nakahiring og ginana. Na ako'y nabawaan doon ay naga-question, na nagapangutana kung unsa ba ni siya, nagapangitag clarification. Pero wala ko kabalo kung niabot na siya sa level na murag nahimo na siyang usa ka drive nga ingon ana, no? So hopefully dili. Ako naman hindi naman ako I always want to give the benefit of the doubt. Hindi naman ako masyadong malisyoso mag-isip. So, dili na ako na gusto pod butangan o unsay whatever malicious na pag-una-una. So, para kanako, I just treating it as if naalang gusto yung mga concerns o yung mga pangutana mo nang ringkamot pod ko na matubag kini nga mga concerns. Sabagay, dili wa may mga intriga no. Di, basing na lang lagi nakakras ang congressman. Congressman Carlo, no, sa among pagsubay, doon ay mga dokumento nga giapod-apod din sa atong dakbayan o sa dakbayan sa Davao, nanawagan nga dili suportahan kining imong House Bill 5497, no? Kay kuno kining balaod nun, maka-privatize sa Davao City Water District o gig epekto ni ana, mawad-an ko ng trabaho ang pipila ka mga kontratista diya sa maong ahensya, no? Ug mumahal na kuno ang presyo sa tubig inig mapasar na ang maong balaod nun. Ang imong reaksyon, Congressman? Una sa tanan, wala pa ko kakita sa dokumento. So, may na lang po unta kung makaabot na sa koa kay para matubag po na ako punto por punto kung sa may nakabutang o nakasulat sa maong dokumento. Sa pagpangutana kung tinuod ba gyud ba, no? Na maulagi ka na privatization or whatever sa makusa pa o sa akong balik-balik o sa makadaghang higayon o sa mas tingali o pabalik-balik po na sila o mag-question og ingon na di balik-balik po na kuning tubagon is again walay privatization nga may tabo. Dili na siya ang objective, tuyo, tumong, tinguha, or intent sa maong proposed bill. Diba? Ikaduha, kung naamay ginatawag na amalgamation na ginatawag or pag-combine unya diha sa usa ka GOCC or Government Owned and Controlled Corporation nga ang tawag is Local Water Supply and Sanitation Company or LWSSC, kada probinsya, ang Davao City Water District ma-exempt diha sa pag-amalgamate or pag-combine. Tungod kay naalagi exemption clause na nakabutang diha sa mong proposed law. Ikatulo, kung ang water rate increase ang ginapangutana, well, under din sa proposed law, appeal na din ang pagpalig-on sa Water Authority na sa una or sa kasamtangan ang National Water Resource Board ang tawag niya ng maong authority or regulator. Pag mapasar na ang balaod o mahimo na siyang WASRA, ang WASRA, appeal lang gihapon diha sa iyang regulatory jurisdiction or authority ang pagtan-aw na dili mosaka ang rate, ang presyo sa tubig, no? Because any increase in tariffs, any increase in rates, etc. will have to pass through this body, kining WASRA. And then dito sa issue na kumawad-an ba og trabaho, well, again, wala may privatization. Number 2, dili man sa mahilabtan ang Davao City Water District. So, dili pod sila angay or dapat mabalaka kay dili lagi mahilabtan ang Davao City Water District. It will be exempted. And ikatulusad is kung naa may mga water districts gawas sa Davao City Water District ang makover dito sa amalgamation, nakabutang man sa balaod na ang mga empleyado will be absorbed
by the new entity, ang LWSSC. So why angay kagulan? Yes. Why angay kabalakan ang kung kinsa man diha. And akong ginabalik-balik lagi kini na kung gusto sila makipag-dialogue, kung gusto nila na explain ako, no, gawas din sa akong pag-explain sa atong programa or gawas dito sa pag-explain nako sa radyo. Kung gusto sila makig-dialogue, willing kayo ta. Okay, para masabtan po nilang atong side, unya kung unsa pa gusto nilang ipaabot or unsa may mga concerns ang gusto nilang paabot, di madungog pod nato. Kay pag abot sa hearing, public hearing, then matresh out pod nato kining nga mga issues. O gawas pod niya na wala pa ta mag-schedule sa public hearing tungod kay naka-freeze pa ning tanan. So naka-hold pa ang tanan discussions diri kay nagpaabot sabmi kung unsay recommendation pod gikan kang Secretary Singson na mooy naatasan na appoint na water czar ni President Noynoy Aquino. So kining tanan naka-freeze ni and wala pa yung mga discussions. But of course, pag abot sa public hearing, of course, patawag po nato ang Davao City Water District, ang ilang representante para madungog po nato ang ilang side. Advance kaya ni nag-operate ani Sals, mag alien man tingin ni kaya naka-freeze man dai bro. Nagunang smear campaign. Anyway, Congressman Carlo, pananglitan lang ug mapaabtan kaniya ning ginatawag nato white paper no kaning smear campaign nila. Andam ka ba o willing ka ba nga imbestigahan kinsa kining nagpasimuno sa smear campaign batok nining House Bill 5497? Kinsa ni siya o unsay motibo niya, Congressman? I don't think di naman tingali kinanan pang imbestigahan kay multaw lang maghihapon kung kinsa. I see. Ang Davao City is gamay lang kaayo ni siya nga, you know, it's not as if wala ta kaila sa mga personalidad dinhi, di ba? So mahibawan Small world, ika nga. Small world. Kailanay lamang gihapon ng mga tao diri sa siyudad sa Davao. Ilabi na kung atong hisgutan kini. Mugawas lamang gihapon, mulataw lamang gihapon ang pangalan. So di na ta magkinihanlan og mag-investigate pa niya na. Para kanako lamang is obviously kini siya demokrasya man ug kini siya apil man ni sa ginahisgutan lagi daw diha sa ginahisgutan diha sa Kongreso. So dapat nasabtan pud na nila. And then mao lagi kana. Anyway, open naman ta makipag-dialogue or whatever. Ako dili lagi ko ang malisyosong tao. And then I'm really for cooperation naman ning ato. Wa man ta dinhi para magsamok-samok. Di ba? Dili man na ang atong trabaho nato diha kay para magtabang nato diha. Para magtabang sa atong mga katawhan. Kung naa sila mga concerns, open man kahit ta makipag-dialogo. Di ba? Dili man ta ingon na saradong utok, di ba? Kung sa mga concerns sila, pwede man ta mag-exchange. Yeah. So, ako lang buti pa sabot, no need to resort to these types of things, di ba? Also no need to resort to kining klaseng mga istorya or kining klaseng mga pamaagi. Smear drive. Kay kung gusto sila makipag-dialogue, okay lang man. Kung naa sila gustong ipaabot na sa mga concerns niya, pwede na to kaing hisgutan ka na. We don't even have to go to these types of things, di ba? Kining klase nga mga pamaagi di na kinihanlan. Na pag-uusapan, na pwede rin nating pag-usapan yan. Kung, okay, so man. Sa ikatulong higayon na hinauta mo, lang ng alien. Kining Congressman Carlo Nograles, ang Malacanang mipagawa di pa magdugay usa ka executive order nga maoy maghatag og giya sa presiya sa gobyerno sa pagmina. So, usay mo ikasulti may kalabutan sa maong executive order, Congressman Carlo? O, daghan kay mga good points ang maong executive order, no? Siyempre, una sa tanan, nagpangalan sila og 78 ka mga eco-tourism sites na gitawag nilang no-go zones sa mining. Sa ato pa, kining 78 ka mga eco-tourism sites, wag na kayo mag-asa na matagaan mo permit ani. Kay pag-abot diha sa Malacanang, dili gyud na siya mapirmahan, dili gyud na siya ma-approve. So that's number 1 na nakabutang klaro kaayo sa maong executive order. Number 2, magkaroon og moratorium
sa tanang mga mga pending nga mga mining permits. So hold sa walay pirmahon nga bag-o samtang wala pa ma-approve sa Kongreso ang increase sa revenue sharing sa gobyerno. Diba? So no to the 78 ecotourism, no sa kining mga pending na mga mining applications, no? Samtang wala pa'y balaod gikan sa Kongreso. And then number 3, of course, kato mga ongoing na nga mga mining operations the contracts will still be valid and enforceable. Pero subject to review. So kanunay constant na review mechanism. Then of course number 4, kining small scale minings malimitahan na siya sa kanang ginatawag na minahang bayan. So i-define na gyud kung asa nga area or asa nga jurisdiction lamang ang kining mga minahang bayan o diha lang gyud sila kutob kining mga small scale miners. And then number 5, among many other points, number 5 is ang katong mga no mining wastes, because ang mga mining wastes kinihanlan gamiton lang gihapon. So there will be no mining waste because they want to turn an industry dinhi sa mining waste kay para walay masayang, wala kayong environmental damage ang mahitabo tungod kay bisan ng mga mining waste magamit lang gihapon for some industrial purpose. Kay para walay wastage o walay damage sa environment. Ug daghan pa mga salient points ang executive order. So daghan ang mga reaction lagi is ang uban nalipay, ang ubang wala nalipay. Pero ang atong point diha, at the very least, ang executive order has very good points. So dapat malipay ta din sa good points ug katong mga lain pa mga concerns ayusin din natin, no? But again, magpasalamat lang gihapon ta na kining mga accomplishments nato pinaagi sa executive order at least very promising, no? Siyempre ang next na lang po diha is the enforcement of the executive order. Maganda siya on paper. Ang next na pangutana, what about the implementation? Matod sa executive order, ang Davao gi-considered nga ecotourism site kun din bawal ang magmina. Kining musuporta ka ba nga adunay mining ban sa siyudad sa Davao? Yes, supportive ka ito diha. Sakto na, ug maayo ka na siya ang no to mining din sa Davao City. Because as we very well know, ang mining usually creates a lot of problems. No? Daghan kayong problema, and ang makuhang benepisyo sa mining does not outweigh ang mga problema na involved din sa mining. No? So, may na lang na din sa siyudad sa Davao, ang atong liderato has taken a firm stand ug ginasuportahan po nato kini siya na dapat magpabilin ang mining ban din sa siyudad sa Davao. Okay, sa pagkanaog sa maong mando, Congressman Carlo, may gawas nga ang sunod king buhaton ini diha na sa hawanan sa Kongreso, no, tungod kini sa isgutan ng taxation o income sharing sa gikan sa mining. Andam na ba ang Kongreso nga mohisgot niini, Congressman? I think that very recently, nagpagawas og balita ang Malacanang that I think the President will certify the bill as urgent. So kining bill certifying as urgent, ang bill that will raise the revenue sharing sa atong gobyerno. Kay sa kasamtangan sa ako nasabtan, naalantay 2% isip royalties diha. And then kana siya gustong i-increase ang royalties nato to 5% or 7%. Pero naapoy pending bill karon diha sa Kongreso ang Alternative Mining Act or Alternative Mining Bill that imposes a 10% royalty. 10% excise, I think, excise tax. And then naapag yung 10% royalty nga ihatag sa indigenous peoples na maapektuhan.
Okay. Okay? And then, that's as far as the House of Representatives is concerned. Ang katukang Senator Recto na pud naman sa Senado, I think ang gina-impose niya is 7%. I think sa House of Representatives, it's 10%. Actually, it's 10% of gross revenues pagani na nakabutan. Plus 10% royalties sa indigenous people. Ang ginapangayo lang sa Malacanang, if I'm not mistaken, it's 5% on top of the present 2%. No? So 5% or higher on top of the 2%. But maulagi ka na kung atong tan-awon, gamay lang pud kaayo na, no? Ang yunta na grabe ang pagmina, grabe ang environmental impact. Kunya ang makuha lang nato, ang makuha lang sa atong katawhan in terms of income is only 5% or 2% or Not enough to 7% recover or damage. 10%, di ba? So maulagi ka na ang usapod sa mga criticisms on mining. By the way, sa mga executive order, gisgutan dito, Congressman Carlo, nga ang mamahimong share o bahin sa katawahang lumad, no? Sa buhis nga kitaon gikan sa pagmina. Apan sayod ta nga sagad sa mga katawahang lumad, ani adin hinagpuyo sa dakbayan sa Davao, Congressman niya. Ang pangutana sa katawhan, unsang mamahimong epekto niini nga ban dinhi sa Davao o pananglitan nga madayon kini mahatag man ka sa indigenous people, makabahin pa kaha ang mga lumad sa dakbayan sa Davao nining maong buwis. But you have to look at the other way around, the angle na at least dili sila masamok sa ilang gipuy-an, Sa ilang luna. sa ilang luna, sa ilang lugar. Kay lagi na ay royalties na dapat makuhang IPs ang indigenous peoples kung na ay mining operation dito kay ma-displace man sila. Di ba? Madistorbo man sila sa ilang pagpuyo diha. So that's the reason why Doon ay insentibo. doon ay murag ginatawag na insentibo lagi. But what's the price that you pay? Diba? Na masamo ka sa imong pagpuyo diha, madisturbo ang kinaiyahan diha sa imong lugar, madisturbo ang inyong tribo. No, so daghan kaayo mga concerns. Gani, even karon na ay mga grupo sa IPs na kontra pud sila or no pud sila, no, ginasupak pud nila kining mga pagsulod sa mga mining company sa ilang lugar. So kung nay no to mining dinhi sa Davao City, tinuod man walay makuha nga, kung walay mining di walay makuhang insentibo ang IPs nato dinhi. But look at the bright side, at least magpabilin mo diha, di ba? Dili mo madisturbo sa inyong tribo, dili madisturbo ang inyong pagpuyo diha, dili mo masamog. O sa akong tanaw, I think that's a better option para sa atong mga IPs. Because naman po na sila pagtuo na dapat alagaan po natong atong kinaiya. So, kung na yung masuludihan na magsamog-samog po sa kinaiya, madisturbo sa ang nature, then, I don't think that's what they want also. Sama sa ba mga palisiya, daghan sab og mga kritiko ang bag-ong palisiya sa mining sa gobyerno. Unsa may imong ikatambag sa mga kritiko sa gingong executive order, Congressman Carlo Nograles? Pwede ba ka sila nga imong tambagan nga moadto sa Kongreso aron nga katabangan ang ilang mga mulo? Most of the critics naman sa mining is diha naman sila nagapaingon pod sa Kongreso, diha man sila nagaadto. In fact, I think there are some critics na maulagi kini ginasuportahan nila ang alternative mining bill na pending karon diha sa Kongreso, which kining maong proposed bill increases the liability sa mga mining firms, increasing the government revenues to 10% of gross revenues, giving 10% royalty sa mga indigenous peoples na matamaan ng mining, and many other provisions. I think this is the alternative mining bill na ginasuportahan sa mga kritiko sa mining, because for them, this is a more responsible way of addressing kining issue sa
mining sa atong nasod. Kay lagi mo lagi kana daghan kaayong problema unya pila lamang pud ang makuhang income or benepisyo sa atong gobyerno para diha, no. Although obviously, you know, mining has some benefits also in terms of economics, in terms of jobs, in terms of livelihoods, but you know, you have to balance it. May balancing act yan eh. Kailangan tingnan din natin anong epekto niyan sa environment and to future generations. Kay kining atong kinaiya dili man ni para lamang kanato kundi para sa umaabot pa mga henerasyon diha. Parito sa mga pangutana sa itong mga kabarangay, Congressman Carlo. Raf, kining adunay gingon nga cardiac nga napakgang di pa lamang dugay diri sa ato ga syudad sa Davao. Sabay gusto o naa ba kay kasulti kabahin sa maong isyu? Una sa tanan, congratulations sa Davao PNP na nabas nila kining maong cardiac nga nadakpan nila ang katong mga nagakarnap og cardiac, no. So congratulations sa atong Davao Police Chief na si Senior Superintendent De La Rosa. So, usa atong mga kapulisan diri sa Davao City na nagmalampuso ng ilang operation. So, maghinaot lang po ta na magpadayon kining full blast na operations nila batok aning nga mga sindikato. So, we congratulate and commend the PNP for job well done. Okay. Pero sa laing bahin, Congressman Carlo, no? Nagpatuyang na kununing mga tulis, no, nga binuhatan niya ning mga grupo sa Akyat Bahay Gang dinis tong Dakbayan. Kunya gipakapinan pa gyud ni siya sa kasong land grabbing syudad nga nagkadako no og murag di na kuno ni maundang. Unsa daw ang imong ikatambag atong kapulisan aron masulbad po daw ning mga problema? Well, kining mga inaaning klase nga mga sitwasyon, no, una sa tanan, hindi naman limitado sa Davao City, pero kung magtanaw ta sa mga balita na mampun ni sa uso na kay kinikaron sa Manila, no? Labi na og sa babang parte din sa atong nasod. So I think the vigilance really should come from the public itself, no. Apil man kinahanglan mapud nila tabang gikan sa atong mga kapulisan, pero ang punto lang pud nato dinhi na kinahanglan kitang tanan mga katawhang bayan kinihanlan kita magpinantayin kita ani. We have to be vigilant, no. Di ta magkumpiyansa, we have to protect ourselves, we have to protect our own property. Kinahanglan mag-cooperate punta sa mga pulis. Kinahanglan kung na suspicious looking characters diha or mga activities diha, i-report tayo nato na sa pulis. So ang atong mga kapulisan magkinahanglan po na og suporta gikan sa katawhan. So ang ako lang dinhi, number one is there should be really crime prevention. It always starts in each and every home. Na kinahanglan, we have to lock our doors, we have to make sure na bantayan gyud nato na walay basta-basta makasulod diha, etc. So kinahanglan di man pud ta magkumpiyansa, and we have to be watchful also. So na pud tay responsibilidad, dili lang pud ingon na ang mga pulis na bahala. Kinahanglan kita sad magtinabangay sabta sa atong community, sa atong katilingban, sa atong neighborhood watch group bata o unsa ba diha. We have to take our own initiatives also. Okay. Daghang salamat, Congressman. By the way, gikataho po no nga gihisgutan ko no sa ni House Speaker Belmonte ug ni Senate President Juan Ponce Enrile ang CHATSA o charter change, no? Daghan ba daw supporter ang CHATSA sa Kongreso, Congressman? I really don't know. I don't know. Hindi ko talaga maano yan. Pero I think the timing is medyo late na kay matapos na ang Kongreso eh. Gawas niya na dili pud kaayo wala kayong suporta gikan sa Malacañang, so maglisod siguro pod kung maglisod kung walay suporta gikan sa Malacañang sa presidente. Katulo, murag wala man kaayong unsa ba? Wala man kaayong push. No, wala man kay kang madungog na push for charter change. So murag dili pa kay siya init, no? Kung atong isgutan kining charter change. So I really don't know kung say prospects ani. Murag huyang pa man. Huyang pa ang timpla sa pagsuporta aning charter change sa pagkakaroon. May kalabutan gyapon sa CHATSA. Congressman Carlo, ang Malacañang posible kuno suma pa ni Secretary Ronald Llamas nga mingon nga posible kuno nga si Pinoy mosuporta
sa Chacha, suportahan niya ang Chacha kung kini na naom kini sa iyang reform agenda. May nga ba nimo nga nagkambyo o may kambyo na ang palud pabor sa Chacha, Congressman? Amot lang sab because we have to really hear kung ano ba yung reform agenda and how it plays dito sa constitution natin. Sabay dapat natong bag-uhon din sa constitution para mahaumpod siya din sa reform agenda. So medyo general pa ang terms no? Murag general pa kaayo na reform agenda o charter change. So klarohon usa nato ni because murag ang mensahe pud gikan sa Malacañang dili pa kaayo kanang sigurado ba. So you know, naglutaw-lutaw murag naglibog pa ang tanan. But suffice to say kung walay suporta gikan sa presidente or dili gud mismo si presidente ang moingon na suportahan niya ang charter change. Paglisod kay siyempre paabot lang punta kung sa bagay dapat natong baguhon diri. Ayun economic changes lagi, economic provisions, but you know, right now makita man nato na ang economy na naman paingon sa Asia because Europe and America now they're struggling na recession. So, daghan na nag-invest diri. So, even with our present constitution, the investors have been coming into the Philippines. So, malagi na yung mga arguments na against the charter change kung economic provisions ang atong isip. Ubay-ubay po na ato mga pangutana de kay Congressman Carlo Nograles Surat. Pero murag di naman kita ito kapugnan. Ni usmis na nga ito tabil sa ito programang Kalapod Natal. Kasi o doon na kapay kapuno, mga mensahe nga ito sa ito mga televiewers, Congressman. Yes, sa mga kausapad, daghang kayong salamat sa ato mga naminaw nagtanaw karon sa atong programa. Magpadayon lang gyapon kita sa atong pagserbisyo, pag-alagad kaninyo. Of course, sa akong asawa na si Marga o sa tulong na akong anak na sila si Mateo, Massimo ug Nika, daghang kayong salamat. Kayong tanan, mga nagtanaw karon, labi na sa unang distrito, din atong dakpayan sa Davao, magpadayon kita sa atong pagserbisyo kaninyo. Salamat. Okay. So, Raf? Okay, pasalamatan sa nato Sal, si Jack no sa atong set design o si Kata Galineto sa atong makeup. Nalang ko'y gamay nga pahibalo sa dumoy o sa lumulukoy sa dumoy o balyok. Pwede na mo mangaon og lami ang batsoy, kanang burger o kining fried chicken, kanang abre ng paparap-sarap da sa Along Iwa Road. Bisita mo kita ta dito. Bubuan naman kita oras. Daghang salamat. Hantod sunod di gayon. Rapi Bermeja may adlaw. Okay, siyempre sa ito mga televiewers, sa ito mga amigo tayo, Bombet and Batit Castillo, Attorney Joy Borgos, Karen Lamorina, Saldi Chato, may adlaw. Kalambuan, Dalathanan. Maayong adlaw. Tataki ang medikal nga pagtagad nga atong gihatag sa taga Barangay Maa atol sa ilang pagselebrar sa araw ng barangay. Congressman Carlo Nograles sa inyong tabang diri sa among barangay. Unta magpadayon ka sa imong maayong binuhatan. Daghan kay salamat Congressman Nograles sa imong pag-ani diri karon sa Barangay Maa para diri og medical mission. Usa siya sa nakatabang diri sa among barangay karon. Daghang salamat kang Congressman Carlo Nograles sa iyang liberty company sa Barangay Maa. Kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles, padayon sa pag-alagad kaninyo sa Tatak.